At ang pera natin, ito po yung pera ng mga mamamayan. Bahagi lang po ng ninakaw, kaba ng bayan. Bahagi lang po ng mga pera ng mamamayang ibinulsa, pinag-interesan ng mga corrupt government official. Alam niyo kung magkano yan? 71 million pesos. Ayan, additional budget. Ito pong perang ito na pinapakita ko, ito po yung isinurrender ni Engineer Henry Alcantara. Pangalawang beses na yan. Una, 110 million. Sabi niya 200 yung susunod, pero hindi nangyari. Hindi pa nangyayari. Ang nangyari, additional 71. So meron na siyang na-surrender na 182 million pesos pag-aari ng mamamayang Pilipino. Nung isang araw, nag-surrender din yung isang engineer ng DPWH, 40 million. So more or less 231 million cash na ang nai-surrender ng DPWH. Pag nag-surrender po ng pera, yan po ay i-consider natin na admission na sila ay sangkot sa korupsyon. Sila ay kasapakat sa graft and corruption. Ebidensya yan na talagang sila ay nagka-interest, pinag-interest nila ang pera ng bayan. Ngayon ang tanong, yan lang ba ang kinuha nilang pera? Siyempre, hindi. Baka barya lang sa kanila yan. Kasi yung mga engineer na yan, sangkot dun sa halos 1 bilyong piso ng pera ng bayan na ipinatalo sa kasino. So kung nakapagpatalo ng 1 billion, natural, mas maraming bilyon ang naitago. Ay ang nailalabas 231 million pa lang cash. Although kahit papaano malaking bagay yan dahil ibinabalik nila dahan-dahan. Ngayon ang tanong, nasan yung mga kontraktor na mga big time? Nasaan ang mga politiko na ituring nating big time din na proponent ng project? Kung merong ganyang kalaking budget na ibinabalik ang mga district engineer, na maaari ang commission nila ay 10% o 5% lang, ay nasa na yung 25% to 30% na kinuha ng politiko? Ni isang politiko hindi pa nagbabalik ng pera. Pinangangatawan na siguro nilang wala silang kinuha kahit malinaw pa sa sikat ng araw na ang pag-amin ng mga district engineer, pag-amin ng mga kontraktor, ang hindi lang umaamin ay politician, malinaw na malaki ang nakuha nila. So dapat lang ho talaga sikapin pa rin ng pamahalaang ma-recover ang perang ito. Nakakapangilabot, napakaraming pera. Isipin mo ganyang kalaking pera. Ay maraming Pilipino ngayon, ilang araw na lang Pasko na, 2 tulog na lang Pasko na, wala pang, hindi pa nila alam kung meron silang Noche Buena. Ay, ganong karaming pera yan. Saan kaya napupunta itong perang ito? Nawabalik ba ito sa National Treasury? Ayan, ang laking pera niya. 71 million. Inulit ko, maraming Pilipino until now, hindi nila alam kung ano ang kanilang pagsasaluhan sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. Pero itong mga government official na ating pinapasweldo, allowance, lahat ng sarap sa buhay nasa kanila, pinagnakawan pa tayo. Ako po naniniwala sa aking opinion, personal na opinion ko ito, barya lang yung kanilang isinusurrender. Mas malaking halaga ang hindi nila ipinapakita na itago yung kanilang mga property at iba pang ari-arian hindi pa pinag-uusapan. So kailangan lang talagang palakasin ang pagkumpiska rito. Okay? So ngayon, kayong mga politician, congressman at senador, incumbent senador, congressman at mga dating congressman at senador na sangkot dito sa anomalya. Natitiis nyo itong parang deadma lang sa inyo. Dinay pa kayo ng dinay na wala kayong kinalaman. Samantalang ang nagtuturo ay umami na sila ay kasapakat. Mapapasarap nyo ang buhay ng inyong pamilya ngayong Pasko. Lahat ng pagkain, ibibigay nyo sa pagkainan nila. Lahat ng bakasyon, lahat ng gastos at luho sa katawan ay bibigay nyo ngayong Pasko. At maraming Paskong nagdaan at darating pang panahon sa inyong mga anak. Pero pera ng bayan yan. Hindi yan pera nyo. Dahil kung sweldo lang ng mga politiko
ang ipapakain nyo sa pamilya, hindi ganyang karangya, hindi ganyang kasarap ang buhay nyo dahil maliliit lang ang sweldo nyo. Pero ito daan-daang bilyon, daan-daang milyon, trilyon ang nawala sa pera ng bayan. Hanggang ngayon, hugas kamay pa rin kayo. Pagbabanta pa kayo na kayo ay magdidimanda, kayo ay naghuhugas kamay sa kabila ng ang inyong mga kasapakat ay nagsauli na ng pera, umaamin na. Maliwanag yan sa kaalaman ng mamamayang nakakaintindi ng sitwasyon na talagang kayo'y pare-parehas na nagnakaw ng abuso sa pera ng bayan. Magbalik naman kayo. At yan pong binabalik ng mga perang niya, sana po ay may paglagyan ng matino. Ako, sinabi ko na sa nakaraang mga video natin na dapat gumawa ng isang project na ipapangalan yan, recover na pera, nabawing pera. Para specific yan, gumawa ng isang malaking mahabang tulay, gumawa ng isang mga building na galing yan sa binawing pera para habang panahon, yan ang identity niya, nabawing pera galing sa korupsyon ang pinagpatayo. Kasi kung isasama lang bigla yan sa National Treasury, mauubos din yan, hindi natin naramdaman kung saan napunta at saan ginamit. Di ba? So maraming hamon. Hamon sa politiko, kailan kayo magbabalik ng pera? Hamon sa gobyerno, saan nyo gagamitin at ilalagay itong mga perang nare-recover na ito. Yun lang po. Kailangan yan. Kailangan malaman ng mamamayang Pilipino. Kasi pagkatapos po ng maipile ang mga kaso sa dapat kasuhan, mawawala na yung kasong yan. Mawawala na yung isong yan. Kasi pag nasa korte, hindi na pwedeng pag-usapan. Baka magkalimutan sa na-recover, baka nagkalimutan sa dapat i-recover, baka magkalimutan na walang magsauli, kawawa naman ang may-ari ng pera, ang mamamayang Pilipino. Pagkatapos ng term ni Pangulong Marcos, idideklara yan ng mga papalit sa kanya, politika lang yan, kaya nagkaganyan. Iyan ang masakit. Walang political issue sa paghahanap ng korupsyon. Katotohanan ang gusto malaman ng taong bayan at managot ang dapat managot. Dalawang tulog, tatlong tulog na lang, Pasko na, bagong taon na, nasa na ang sinasabing ipakukulong nyo ng malalaking tao. Ang mahirap kasi dito sa ating gobyerno, pasintabi na puro kayo press release, puro kayo interview, puro kayo warning, puro kayo banta, puro kayo mahilig sa publicity. Hindi yan ang kailangan ng mamamayang Pilipino may-ari ng pera. Ang kailangan ng mga Pilipino makita sino ang inyong ipinakulong at sino ang dapat nagbabalik ng pera ng mamamayang Pilipino. Ano ha? Sumusobra ang publicity, pero ang accomplishment ay nakakalimutan o parang wala. Although ginagawa naman nila yung trabaho nila, super bagal. Patapos na ang taon, kwentuhan pa lang. Although minakulong na naman na maliliit na tao, engineer, nasa ng mga politikong big time. Ipakita nyo ang tapang ng batas.